Tatlong proyekto ng Globe Asiatic sa lalawigan ng Pampanga ang naging kontrobersyal kamakailan. Kung inyo pong maalala, dahil sa mga umano'y pekeng pangalan na nakautang sa pag-ibig. Ngayon, napag-alaman ng GMA News na problemado rin pala ang ilang kliyente sa dalawang iba pang proyekto nito, sa Rizal at sa Valenzuela. Ang sagot ng Globe Asiatic, dapat dumulog daw sa kanila ang mga kliyente at kanilang titignan ang problema. Narito ang special report ni Gigi Manikay. I would suggest, Mr. Chairman, that the Pag-ibig will file a falsification case against this guy. Your Honor, the Globe Asiatic, Your Honor, was not aware of this. You're responsible for the misconduct of that employee. So you cannot use that as a defense. We have an escrow account. Eto na naman. Do you know what you're talking about? You're handling 260 billion and you're talking like a grade school kid. I think it's the Pag-ibig that should be in jail. Mahigit kalahating taon nang iniimbestigahan ng Department of Justice ang kasong syndicated estafa laban sa housing developer na Globe Asiatic Realty Holdings Corporation o GA. Noong 2009, pumasok sa isang kasunduan ng Pag-ibig at GA para mapabilis ang proseso ng pagpapautang sa mga Pag-ibig members na nais bumili ng bahay sa tatlong subdivision ng GA sa Pampanga. Sa ilalim ng kasunduan, nakapagpautang na mahigit 7 bilyong piso ang Pag-ibig para mapondohan ang pagtatayo ng halos 10,000 bahay sa Severa, Bacolor, Severa, Mabalacat at Samira, Angeles City. Pero sa pagsisiyasat ng Commission on Audit, natuklasang peke pala ang halos 300 Pag-ibig members na ginamit ng GA para makapaglabas sa mga pautang o loan takeouts. Hindi rin daw inalab ng Pag-ibig kung talagang mga miyembro nito ang nangutang sa kanila, kung naitayo ba mga bahay at kung ang mga nag-loan ba sa Pag-ibig ang nakatira sa mga ito nang lumaon. Natuklasan naman ng Pag-ibig na umabot na sa halos 1,400 ng pekeng Pag-ibig members sa Severa, Bacolor at Mabalacat. Merong nakasama sa syndicated estafa na isang abogado namin. Meron ding isang former CEO ng Pag-ibig Fund na kasama. Ang tumitingin kung member sila ng Pag-ibig o hindi, it's not Globe Asiatic, it's Pag-ibig. It's the negligence of Pag-ibig. Paniniguro naman ng GA, wala nang dapat ipag-alala ang iba nilang homeowners na may loan application sa Pag-ibig. Ang may problema lang talaga it's Severa. Other projects are still okay. Pero ang ilang residente ng dalawa pang housing project ng GA, problemado ngayon. Si Aling Nelia, umaasang mababawi pang halos 200,000 pisong naibayad na niya sa GA para sa inulugang bahay na ito sa St. Monique Valley sa San Mateo, Rizal. Nang tignan daw niya kasi ang record sa munisipyo, may iba na palang nakarehistrong may-ari ng bahay. Gayong brand new daw itong ibinenta sa kanya. Ang ka-village niyang si Aling Conchita, gaya niya ring nabiktima. Yung binibili ko yan, hindi ko alam na may old buyer. Kasi yung lupa na yan, hindi pa nga yan na bulldozer nung kinuha namin yan As in, magulo pa yan. Kaya paano nagkaroon ng old buyer? Pag-ibig cannot release a loan without checking that the house and lot is complete. Ang 7 residente naman ng kondominium na ito ng GA sa Valenzuela, mahigit 2 taon nang naguhulog para sa kanilang mga unit. Pero nitong Enero, laking gulat na lang nila nang dumating sa kanilang mga unit ang ilang sulat na ipinadala ng Pag-ibig na naka-address sa ibang tao. Dito nila nadiskubre sa iba pala nakapangalan ang kanilang mga unit. Si Mang Eric may iba pang reklamo. Nahulog daw ang anak niya sa basement ng Chateau Valenzuela dahil kulang daw sa bakod ang gusali. Ayun halos hindi nakakamit. Sa agreement nila, dapat yung titira mo, completed dapat. Hindi basta gayong iwan nila. They should complain to Globe Asiatic, and if not satisfied, HLURB is always there. Nang inspeksyonin pa kamakailan ng mga otoridad ang 15 condominium buildings ng Chateau Valenzuela, na lamang ang 3 building naghahati sa isang mother meter. Delikado raw ito para sa mga residente. Ito, walang proteksyon. Mainit ang wire, nag-overload. Anytime, pwede na siyang masunog. Yung insulation niya mag-burn na. At nang hanapin ang mga fire exit, na hindi natin matatawag na building pag walang fire exit. Kasi requirement po sa National Building Code yan.
Kaya ang lahat ng 15 condo buildings binansagan ng fire trap. If we have to double-check construction, that would be double-check. Sa ngayon, blacklisted ng Globe Asiatic sa anumang transaksyon sa pag-ibig. Hanggang Oktubre ng isang taon, mahigit 300 housing developers pa na gaya ng GA ang pinatawan ng cease and desist order dahil sa kakulangan ng mga dokumento at di natapos na mga proyekto. Rekomendasyon naman ng COA, kasuhan din ang ibang mga tagapag-ibig na sangkot sa kontrobersya. Sa ngayon, nagbabalangkas na umano ang ahensya ng bagong polisiya sa pagpapautang. Pag may binigay sa aming folders, sinisigurado namin na itong mga borrowers na ipapasok sa amin ng mga developer ay may kakayanang magbayad ng utang. Pero mga homeowner na gaya ni Aling Conchita, walang magawa kundi ang maghintay sa kahihinatnan ng kaso. Sabi mo, kailan ba matatapos yun? Hindi rin nila masasagot kung kailan. Chika Manika, Taktutok, 24 oras. Chika Minute! Hello mga kapuso, oras naman para sa ating maiinit na chikahan. Janelyn Mercado handa na nga bang makipag-ayos sa ex-boyfriend na si Dennis Trillo? At fans ng epic seryeng Amaya, ano kaya ang masasabi sa pilot episode ng show? Abangan ang detalye niyan at iba ko pang chika, maya-maya lang. Susunod, eksklusibo, ang pahayag ng panibagong testigo sa aksidenteng ikinasawi ng mamamahayag ni si Chita Estrella Simbulan. Congressman Manny Pacquiao, pinagkaguluhan ng mga matitikas na sundalo. Senadora Miriam Defensor Santiago, may pinalaya sa pagdinig. Binabastos mo kami dito eh. At dambuhalang kamote sa Ilocos Norte, umuusok. Tututukan natin yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.